Magandang hapon po sa bawat isa, magandang araw sa bawat isa. Binabati ko po ang lahat ng mga Christ Ambassadors, ang ating mga online prayer partners, at lahat po ng mga kabahagi ng panalanginan ngayong araw na ito. Maging yung po mga manonood ng replay mamaya. Habang hinihintay po natin ang ating mga kasama, ating mga kamanggagawa, ang ating mga kapatid, at saka yung mga regular na tumututok po sa ating panalanginan at pag-aaral ng salita ng Diyos, ay pinapakiusap po namin na paki-share na po natin ang ating online streaming ngayong hapon para lahat po ay maging kabahagi. Salamat po sa bawat isa. Akin pong kinukumusta ang mga tiga Ibayong Dagat, lalo na po yung ating Christ Ambassadors California group sa pinangungunahan po ni Ate Gina. Yung ating mga kapatid sa Amerika, hindi man po namin sila mabanggit lahat ngayong oras na ito. Yung ating mga kapatid sa Guam, sina Pastor Boy at saka sina Pastora Divine. Yung ating mga kapatid sa Middle East, sa Europe, sa Africa, sa Australia, sa ibang parte sa Middle East, sa ibang parte po ng Asia, sa Singapore, Japan, Korea, at saka po sa Hong Kong, at lahat po ng mga Christ Ambassadors at online prayer partners po natin sa buong kapuluan. Binabati po namin kayo. Magbati po sa Christ Ambassadors Japan, sa panguna po ni Pastora SL, Pastora rin at ni Ate Sam at lahat po ng mga leaders. Binabati rin po namin ang Christ Ambassadors Blessed Pansinaw Outreach at ang mga leaders doon sa panguna po ni Pastor Rolly, ni Ate Net at saka po lahat ng mga tagapanguna sa ating Blessed Pansinaw. Siyempre po yung ating Christ Ambassador sa main church na nasa Pangsol. Kasama po natin, naglilingkod doon sina Pastor Ray, si Pastora Shirley, Pastora Carla, si Pastora Presi, at lahat po ng ating mga leaders. Magandang araw po sa bawat isa. At ang pagpapala po ng Panginoon ay manatili po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin muna. Pagkatapos ay susundan po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Join me in prayer. Father God, maraming pong salamat ngayong hapon. Puno-puno po kami ng iyong kabutihan, ng iyong mga pagpapala at ng iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong katapatan. At ngayong hapon ay patuloy po naming mararanasan kung sino ka amang Diyos sa aming mga buhay. Patuloy po naming isasaysay kung ano yung ginawa mo sa buhay po ng bawat isa sa aming mga mananampalataya. At patuloy po naming aangkinin kung sino na po kami sa iyong harapan ngayon bilang iyong mga anak, mga niligtas at mga pinili. Maraming pong salamat sa paggabay mo sa amin sa hapon na ito. Sa oras na ito, pinupuri ka namin at niluluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Hindi ko po masyadong pakakahabaan ito. Sisikapin ko po na matapos tayo ng maaga. Alam po niyo, tayong mga mananampalataya, tayo po mga Christ Ambassadors, tayo po na mga nagtitiwala sa Panginoong Yesus, ay ginawa po niyang mananagumpay. Kaya kahit anuman pong pagsubok o anuman pong kapighatian ang dumating, hindi po tayo nawawala ng loob. Dapat po yun ang ating kalalagayan ngayon. Yun po yung ating mindset. Ano po? Kaya lang, minsan, binibigla po tayo ng buhay sa mundong ito. Dahil po minsan hindi natin nakikita o inaasahan yung mga bagay na paparating. One moment, wala kang alalahanin, tapos biglang-bigla may dumating na problema. Biglang-bigla ay may pagsubok at mga kahirapan na nararanasan, kagaya po ng pandemyang ito. So, yung tuloy awit ng ating mga puso, minsan ay napapalitan ng pag-aalala, di po ba? So, marami pong malulungkot na kwento ng pagkawala ng buhay, pagkakasakit, pagkasira po ng kabuhayan, ang ating pong narinig dahil sa pandemic. At may domino effect po yan. Hindi lang po yung ating seguridad, hindi lang po yung ating kalusugan, hindi lang po yung ating mga trabaho, negosyo, ang ekonomiya ng ating bansa. Maging yung seguridad, yung ating kasiguruhan. Almost every aspect of life ay apektado. Sabi nga po nung madalas ko pong sabihin, when it rains, it pours. Sabi po ng isa, yung daw kaaway ay hindi dumarating na isang single spy, kundi kung dumating siya ay
sa isang batalyon. So, ibig sabihin, pag dumating ang problema, hindi lang iisang, hindi may kadugtong at domino effect na marami pang problema. Kaya po minsan, naisip natin that life in this world is not fair. Kasi itong buhay natin sa mundong ito, it has been corrupted by the effects and the power of sin. Alam naman po natin yan. Paulit-ulit po natin sinasabi na ito pong ating buhay sa mundo, ito po ay kinurap, naapektuhan ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang buhay po dito is filled with trials and difficulties. At ito po yung kagagawa ng dyablo. Alam po natin na kagagawa nito ng dyablo. At hindi po ito galing sa Panginoon. Kasi ang gawa ng dyablo ay magnakaw, pumatay at pumuksa. Kaya madalas po nating marinig, sabi na po ng mga tao, life is not fair. Halimbawa, manood ka ng news, aside from this pandemic na nakakaapekto sa buong mundo, meron pang ibang mga suliranin, may mga ibang krimen, kalamidad na nangyayari sa iba't ibang dako. Ang buhay po ay punong-puno ng pagsubok. Maybe you have felt like the psalmist, kagaya po ng naranasan o naramdaman ng sumulat ng awit. Ito po kanya sinulat. Sabi niya, "How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and every day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me?" Kaya marami po nasasabi na life is not fair. Kahit po sa Biblia, pag tinignan po natin yung istorya ng mga kilalang tao doon, makikita po natin na parang life is not fair also sa buhay po nila. Halimbawa, si Joseph, siya po ay binenta into his slavery ng kanyang mga kapatid. Life is not fair. Si Job, nawala po lahat ang kanyang ari-arian at ang kanyang mga anak in a single day. Si John the Baptist, siya po ay pinugutan ng ulo. Ito po ay ikinuwento sa atin ni Pastor Ray kahapon. Dahil sa pagsasayaw ni Salome na anak po ni Herodias ay nakursunadahan pong ipaputol yung kanyang ipapugot yung kanyang ulo. So wala mo namang ginagawa si John the Baptist, nananahimik. Yung mga apostol, yung mga disipulo po, sila po ay pinagto-torture, pinagpapalo dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang ating po Panginoon Hesus mismo, dumating po sa mundong ito. At siya po ay hindi tinanggap, nireject po siya ng kanyang mga kalahi. Dumating siya upang iligtas ang sanlibutan. Subalit sa halip na siya po ay tanggapin at panampalatayan, ano pong ginawa sa kanya? Ipinako sa krus. So life is not fair. But, ito po yung good news. On the third day, ang ating Panginoong Yesus na nandoon at inilagak sa isang libingan, the stone rolled away from the tomb. Si Jesus po ay nabuhay na muli upang ipakita sa atin yung katotohanan ito. Yes, life is not fair, but God is good. Life is not fair, but God is good. Yung po mga problema, yung po mga trials na pwedeng dumating po sa buhay natin, nangyayari po yan sa lahat ng tao hindi lang po sa mga mananampalataya. But God is sitting on the throne. Alam po natin na nakaupo ang ating amang Diyos sa trono. And because of this truth, tayo po mga Kristiyano, tayo po may kasiguruhan ng pananagumpay over trials. Kaya po yung ating title ngayon is Victory over Trials. Pero pong apat na bagay na gusto ko pong tandaan natin patungkol sa trials. Number 1, ang pagsubok po ay hindi nagtatagal. Panandalian lamang. Kagaya po ng bagyo, may dumaan pong bagyo sa atin, doon po sa lugar na dinaanan niya, malakas ang hangin at malalakas ang ulan. Pero nanatili po ba yung bagyo? Hindi, dumaan lang po siya, hindi po siya nagtagal. So, tayo po may dinadaanan na pagsubok sa buhay. So, daanan lang po natin, wag nating tambayan. Sabi po ng 1 Peter chapter 1, verses 6 to 7. This brings you great joy, although you may have to suffer for a short time in various trials. Such trials show the proven character of your faith, which is much more valuable than gold. Gold that is tested by fire, even though it is passing away, and will bring praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. So on that day, you will be glad. Tayo po ay mga gagalak. Kahit po tayo ay nagdadaan o dumaraan sa mga pananandaliang mga pagsubok ng buhay. Kasi hindi po sila magtatagal. Hindi magtatagal ang mga pagsubok na ito. They are just for a short time. Sabi po ni Pedro.
ang mga hirap na dinadanas natin ngayon ay panandalian lamang dahil ang ating pong existence, yung ating buhay sa mundong ito is not mortal but eternal. Hindi pang mundo lang po ang ating buhay, kundi pang walang hanggan. Dapat po malinaw sa atin yon. Transient lang po tayo dito. So this life is not the end. Ito pong buhay nito, hindi po hanggang dito lang po tayo. Ito po yung stepping stone lamang, papunta po doon sa papasukan nating walang hanggang buhay na inihanda ng ating Panginoon. Number 2, ang pagsubok po ay nagbibigay ng tamang pananaw. Kapag dumadaan po tayo ng pagsubok, dapat alam po natin na hindi yan galing sa Diyos. Pero dapat matutunan po natin ang mga aral ng ating mga pinagdadaanan. So, magkaroon po tayo ng tamang perspektibo o pananaw sa mga pagsubok. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, sabi po ni Pablo, "Therefore, we do not despair. But even if our physical body is wearing away dahil sa mga trials, our inner person is being renewed day by day." Yung pong real person, yung ating kaluluwa at saka yung ating espiritu. So for our momentary, light suffering is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Because we are not looking at what can be seen, but at what cannot be seen. Ang tinitingnan po natin na hindi yung nakikita lang ng ating mga mata, kundi pinalalampas natin ang ating pananaw hanggang doon sa hindi natin nakikita. At ano po yun? Yung mga bagay na inihahanda ng Panginoon para sa atin sa darating na darating na buhay. At sabi po ng kadugtong nito, sabi po ni Pablo, "For what can be seen is temporary, but what cannot be seen is eternal." So we can choose to see the positive side of things instead of the bad. Kaya nga po tayo, ang parati po nating ipinag-aanyaya, sa halip na mag-confess po tayo ng mga negatibong bagay, bakit hindi yung mga positibong bagay ang ating i-confess? Bakit hindi positibong bagay ang piliin po nating isipin sa halip ng mga masasama? Pero po ako nabasa sa aming Viber group na ipinost po ng aming mga kasamahan sa Rural Bankers Association. Meron daw pong isang famous writer na sumulat. At ang sabi po ng kanyang sinulat, sabi po niya, last year, sabi nung famous writer nito, ay naoperahan ako, tinanggal yung aking gallbladder. Tapos sabi niya, kailangan kong manatili sa kwarto kasi yung surgery ay medyo nagtagal yung epekto nito sa akin, kaya matagal akong nakulong sa kwarto. Tapos sabi niya, on the same year, ay umabot ako ng edad na 60, kanya kailangan ko nang i-give up yung aking paboritong trabaho sa publishing company kung saan ay in-spend ko yung aking buhay ng 30 taon ng aking buhay doon. So, sabi niya, in the same year, naka-experience ako ng kalungkutan kasi namatay ang aking tatay. In the same year, sabi niya, yung aking anak ay hindi nakapasa sa medical exam kasi sa halip na mag-exam siya, kumuha siya ng licensure examination, nagkaroon siya ng car accident. Na-involve siya sa car accident. At kailangan niyang manatili sa hospital, nakakast yung kanyang mga paa for several days. Huwag nang isama pa doon, sabi niya, yung distraction o yung pagkasira ng kotse. Kawalan din yon, sabi niya. So at the end, ang sabi po ng manunulat na to, it was such a bad year. Hindi maganda yung panahon, hindi maganda yung taon na yon para sa kanya. Nung dumating po yung kanyang asawa, nakita po niya yung kanyang asawang lalaki na sumulat na mga nabanggit ko na medyo malungkot. So nakita po niya yung kanyang isinulat, binasa po niya, at ang ginawa po ng asawang babae, lumabas po siya, at pagbalik niya ay may dala-dala din po siyang sulat. Tinapatan po niya kung ano yung sinulat ng kanyang asawang lalaki. Ito po yung kanyang sinulat. Sabi niya, last year, sabi po ng sulat ng babae, parang ang lalaki ang sumusulat, last year, I finally got rid of my gallbladder, due to which I had spent years in pain. So, nawala na yung nagpapahirap sa akin last year, sabi niya, kasi tinanggal na. Last year, sabi po ng sinulat ng babae, I turned 60 with sound health and got retired from my job. Now, I can utilize my time to write something better with more focus and peace. On the same year, sabi po ng sulat ng babae, my father at the age of 95, without depending on anyone or without any critical condition,
met his creator. On the same year, sabi po ng babae sa kanyang sulat, God blessed my son with new life. My car was destroyed, but my son stayed alive without getting any disability. At the end, ang sulat, sabi po ng babae, at the end of the letter, ang sabi po niya, last year was an immense blessing of God and it passed well. So nakita niyo po, parehong insidente, pero hindi po pareho yung point of view. Yung po lalaki, negatibo, yung kanyang asawang babae, positibo. Ano po yung moral of the story? Sa ating pong mga buhay, in our daily lives, we must see that it is not happiness that makes us grateful, but gratefulness that makes us happy. Ulitin ko po sa Tagalog, hindi po yung kasiyahan ang nagiging dahilan upang tayo ay maging mapagpasalamat, kundi ang pagiging mapagpasalamat natin ang dahilan kung bakit tayo po ay may kasiyahan. So, punta po tayo sa pangatlo. Ang pagsubok po ang nagbibigay ng karanasan sa atin upang may pahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Sa Awit 27 verses 5 and 6, ang sabi po ng sumulat, He will surely give me shelter in the day of danger. He will hide me in His home. He will place me on an inaccessible rocky summit. Now I will triumph over my enemies who surround me. I will offer sacrifices in His dwelling place and shout for joy. I will sing praises to the Lord. So ano po yung makikita na po natin doon? God gives us divine grace in the midst of trials and difficulties para po makita po natin yung mensahe niya sa ating buhay. When we go through hard times, we never go through these hard times alone. Kasama po natin ang Diyos. Hindi po tayo nag-iisang, actually, ang ginagawa po ng Diyos, ang ginagawa ng Panginoong Yesus, siya po yung nagkakarga ng pinakamabigat. Kasi sabi niya, the battle is mine, not yours. So siya po yung kumakarga ng bigatin at tayo po ay sumusunod lang sa Kanya. Nagpo-flow lang po tayo sa Kanya. So ano po nangyayari? Kapag even during the time of trials or tribulations or pandemic, kagaya po ng pinagdadaanan natin ngayon, ay nakakapanatili po tayong nagtatagumpay dahil nagtitiwala tayo sa Panginoong Yesus. His glory is revealed. His power is manifested. His unconditional love is magnified. At sino po ang napapapurihan? Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Sabi po ng pangako niya sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. So hindi po tayo iiwanan ng Diyos para po mag-isa po nating suungin at kaharapin yung mga pagsubok ng buhay. Pangapat, ang pagsubok po ang nagpapaalala sa atin na tumanaw sa ating tunay na tahanan. Ang tunay po nating tahanan ay hindi ito. Tayo po ay nakikidaan lang sa mundong ito, kundi tayo po ay mga tigalangit. Mga kingdom citizen po tayo. Dapat po malinaw sa atin yon. So one day, tayo po ay makakarating sa kalangitan at makikita na po natin ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus ng face to face. Lahat po ng mga hirap, lahat po ng mga pagsubok will simply melt away in the light of eternity. Kasi pag nandun ka na, wala na pong sakit, wala nang hirap, wala na pong pagdadaan ng pang tribulation. Hindi lang po tayo nabubuhay sa pagkasalukuyan, mga minamahal. Opo, kailangan nating mabuhay in the now. I-enjoy po natin yung binibigay ng Diyos sa atin na buhay sa panahon na ito. Pero hindi lang po tayo nabubuhay in the now sa pangkasalukuyan, kundi dapat din po tayong nakatanaw sa ating dakilang pag-asa on that day na tayo po ay kukunin ng Panginoong Yesus, i-rapture tayo at tayo po ay dadalhin kasama ng kapwa natin mga mananampalataya sa Kanyang kaharian. Ano naman po yung mga lessons o yung mga aral na pwede nating matutunan sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin? Number 1, 4 lang po ito, mabilis. God is at work in all things. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay. Ito po yung ating verse dyan, Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa verse po ito, yung all things, ibig po sabihin all things. Lahat po ng bagay. Yung mabuti, yung hindi mabuti, at saka yung mga pangit. Lahat po ng bagay. Yun po yung binabanggit ng verse nito, all things. Ngayon, hindi po nangangahulugan na yung po mga hindi magbubuting bagay, kagaya po ng accident, sickness, broken relationship, retrenchment sa trabaho, virus, sickness, ay galing sa Diyos. Hindi po yon. Alam po natin na ito po mga bagay nito, ito pong mga hindi magaganda at saka mga masasamang bagay pong ito ay galing po sa kaaway. O kaya ito po'y parte lamang ng ating fallen world kung saan po tayo nakatira. Pero yung verse pong ito, ang isa pong sinasabi sa atin all things work together for good for those who love God and for those who are called according to His purpose.
Sapagkat ito po yung ating mana, ito yung ating inheritance bilang mga beloved children ng ating amang Diyos. Hindi ito taglay ng sanlibutan. Ang sanlibutan po, hindi po niya mana ito. This is not the inheritance of the people of the world. Tayo lang po ng mga nananampalataya. So when bad things happen to the people of the world, yung mga hindi pinamanahan ng Diyos, talagang bad things yun. Pero kapag po yung mga bad things ay nangyari sa buhay po ng mga anak ng Diyos, hindi po doon nagtatapos. Alam po niyo kung bakit? Kasi po yung ating amang Diyos, pwede po niyang gamitin yung mga bad things na ito para po mag-work together for our good. Pwede kang padalhan ng problema ng dyablo, pero kayang-kayang gamitin ng Diyos ang problema niyan para ikaw ay kanyang pagpalain. So titignan po natin yung mga problema, hindi mga bagay na masasamang nangyayari sa ating mga buhay, kundi tignan po natin ang mga yan na pwedeng gamitin ng Panginoon na i-turn around niya para po maging pagpapala para sa atin. So the devil may give us trial, but God can use the trial as an opportunity to bless us. O tingnan po natin uli, sinabi ni Paul, at inotice po natin, what does Paul say? Ano po yung hindi sinabi ni Paul? Paul does not say that God is at work in a few things, or in several things, or in many things, or even most things. Ang sinabi po niya, God works together for good in all things. Lahat po ng bagay. So, walang anuman ang makakalusot sa atensyon ng Diyos, mga minamahal. Lalo na kapag ang mga bagay nito ay nangyayari sa kanyang mga anak. Remember, you are the apple of God's eyes. Binabantayan ka niya. So, ano man ang nangyayari sa buhay mo, hindi nakalingid sa Diyos. Hindi po yan nakakalusot sa Kanya. At iniingatan Kanya at ang gusto po kasi ng Diyos ay pagpalain ka niya, ingatan ka niya, at pasaganahin ka sa lahat ng mga mabubuting bagay na inihanda niya para sa iyo. Number 2, ng aral na pwede po nating matututunan. God gives strength in every situation. Tayo po binibigyan ng kalakasan, katatagan sa lahat ng sitwasyon. Sabi po sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Alam po ng Diyos ang lahat po ng ating pangangailangan. At lahat po ng pangangailangan na yan ay isinusupply po niya graciously. Lahat po upang malampasan po natin ang mga pagsubok ng buhay. So kung meron ka pangangailangan kapatid, tapat ang Diyos. At ang sabi niya, isusupply niya ang lahat ng ating pangangailangan. At the point of need, nandoon yung supply ng Panginoon. So walang mahirap na sitwasyon sa ating amang Diyos. Hindi kailanman tayo kinakalimutan at walang pagsubok na mabigat na hindi kayang lutasin ng kanyang dakilang biyaya. Sa 1 Corinthians 10:13, sabi po doon, no trials has overtaken you that is not faced by others. So lahat po ng mga pinagdaraanan natin ay pinagdaraanan din po o pinagdaanan din ng ibang tao. Pero ito po yung maganda, ito po yung good news. God is faithful. He will not let you to be tried beyond what you are able to bear. But with the trial, will also provide a way out so that you may be able to endure it. So halimbawa, nandiyan ka na sa trial, ang gagawin ng Panginoon ay magbibigay siya ng way out, ng paraan upang malampasan mo yan, upang ma-endure mo yan, upang mapagtagumpayan mo yan. So ganun po kabuti ang Panginoon. Pangatlong aral na pwede po nating matutunan. Jesus has defeated the power of trials. Jesus has defeated the power of trials. Nagtagumpay po ang ating Panginoong Yesus laban sa mga problema at pagsubok. Sabi po ng John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have tribulation, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So binigyan po tayo ng kasiguruhan ng Diyos sa pamumuhay po natin sa mundong ito. Si Jesus po ang ating tulong upang makapanagumpay sa mga hamon ng buhay. Binigyan po tayo ng Panginoong Yesus ng kanyang calm assurance in the midst of the world's chaos. Kahit po magulong-magulo ang mundo, meron po tayong assurance na kasama po natin ang Panginoon. There is nothing that happens in this life that Jesus has not already overcome. Wala pong mga bagay na nangyari sa mundong ito na hindi pa po pinagtagumpayan ng Panginoong Yesus. At ito po maganda. Dahil nagtagumpay ang ating Panginoong Yesus, tayo po'y magtatagumpay din dahil yung overcomer ang Panginoong Yesus ay nasa atin. Kaya po tayo ay magtatagumpay din. Nasa atin po ang pananagumpay. And number 4, one day, the trials will be removed. Ito po yung ating dapat na matutunan. Mawawala po ang mga suliranin. Mawawala po yung mga alalahanin, yung kabagabagan, yung mga pagsubok, yung mga kabighatian. Sabi po ng Revelations chapter 21 verses 3 to 4.
Now the dwelling of God is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. So sa kalangitan po, doon sa dwelling place po ng Panginoon, ay wala na pong pagluha. There will be no more death or mourning or crying or pain. Wala na pong kamatayan, wala na pong pagluluksa, wala na pong pag-iyak, wala nang pagluha, o wala na pong sakit. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, for the old order of things has passed away. Nawala na po yung mga dati. At ang kanyang inihanda pong mabuting bagay at mabuting buhay sa atin ang ating mararanasan. So ngayon pong panahon na ito, if you are experiencing a trial that is overwhelming you, come and find strength in Christ. Sa Diyos po tayo umasa kung meron po tayong pinagdaraanan na mga pagsubok ng buhay. Kay Jesus po natin hanapin ang ating kalakasan. At gaya po ng sinabi ng awit 38 verse 4, taste and see that the Lord is good. Yun po yung mana nating mga mananampalataya. Let us cling to Jesus. Wag po tayong ma-overwhelm ng mga problema. Mana pa ay hanapin po natin ang ating kalakasan sa Panginoong Jesus sapagkat nasa Kanya po ang katagumpayan. At tignan po natin yung pangako na ang ating Diyos po pala, ang ating Panginoong Yesus po pala ay isang mabuting Diyos. Let us taste and see that the Lord is good. So ito po yung ating pwedeng balik-balikang tanaw-tanawin pagkatapos po ng ating panalanginan ito. Ito po yung ating pinaka-highlight. Because Jesus the overcomer is in us and with us, there is no trial that we cannot deal successfully. Walang anumang pagsubok ang hindi po natin kayang panagumpayan. Kapatid, kung ikaw ay first time pa lang na nakarinig ng ganitong klase ng pangangaral, ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, at gusto mo ang narinig mo, gusto mo na magkaroon ka ng kapayapaan, at gusto mo na makapanagumpay ka laban sa mga pinagdadaanan, subalit hindi mo alam kung paano. Alam mo, mga kapatid, ang dahilan kung bakit nakapananagumpay ang mga mananampalataya, kasi meron silang Jesus sa kanilang puso. At ito yung kailangan mong tanggapin. Itong kailangan mong magkaroon din. Ang magkaroon ka ng Jesus sa iyong buhay. Kaya ngayong hapon, ini-invite kita na magsuko ng buhay sa Panginoong Jesus. Hindi ka naman sumasali sa relihiyon kasi hindi ka naman pwedeng iligtas na relihiyon. Ikaw ay pumapasok sa isang relasyon. At ito ay relasyon sa Panginoong Jesus. Hindi ka sumasali sa isang organisasyon o anumang samahan, kundi ikaw ay pumapasok sa isang relasyon, ng isang matibay na relasyon, matatag na relasyon sa ating Diyos. So, ngayong hapon, gusto kitang anyayahan na sumunod sa panalangin. Ang kaligtasan ay singlayo lang ng isang panalangin. At ito ay panalangin ng pagpapakumbaba at pagtanggap na hindi mo kaya. At kaya ka lang makapananagumpay ay dahil sa Panginoong Yesus. So, sumunod ka sa panalangin ito, sabihin mo, Amang Diyos, maraming salamat na si Jesus ang aking manunubos. Salamat sapagkat siya ang aking katagumpayan. Ako po'y mahina at hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Kaya sa oras na ito, ako ay humihiling at nagsusuko ng buhay. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. At mula sa oras na ito, si Jesus na ang siyang mangunguna sa akin at siya na ang may kontrol ng aking buhay. Maraming pong salamat, Ama, sapagkat dahil tinanggap ko si Jesus, ako po ngayon ay naging anak mo na at ang lahat ng mana ng mga mananampalataya ay para na rin sa akin. Salamat po sa kapayapaan at salamat po sapagkat ako'y gagawin mong mapagtagumpay kagaya ng aking Panginoong Jesus. Amen. Kapatid, kung pinanalangin mo ang panalangin na yon, ikaw ay tumanggap ng isang napakagandang regalo at ito yung regalo ng kaligtasan. Meron ka na ngayong kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Kaya ang aming suggestion ay magpatuloy ka sa tinanggap mo. Saliksikin mo ang salita ng Diyos. Kilalanin mo kung sino ang Diyos. Kilalanin mo kung ano yung kanyang ginawa. Alamin mo kung ano yung kanyang ginawa at kung sino ka na ngayon sa kanyang harapan. At para matulungan ka namin ay patuloy ka lang na tumutok sa mga panalanginan na ito na ginagawa every 5 o'clock ng hapon dito sa Pilipinas. At sa mga Sunday celebrations na ginagawa sa Pansinao, sa Gapan, at sa Christ Ambassadors Pansol,
mag-login ka lang o tumutok ka lang sa Facebook page ng Christ Ambassadors at makikita mo, makakasumpong ka doon ng mga kapahayagan na kagaya nito na magbibigay ng kalakasan sa iyong paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw ngayon ay tumanggap sa Panginoong Yesus, naging anak ka ng Diyos at ikaw ay tagapagmana na ng kaharian ng langit. Samahan niyo po ako mga minamahal sa ating pananalangin ngayong hapon. Join me in prayer. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan na hindi ka nagbabago at ikaw ay isang Diyos na tapat. Kailanman, Panginoon, na hindi pa po namin nasubukan na kami po ay pinabayaan mo, kundi sa bawat oras, sa bawat pagkakataon na mayroon po kami pangangailangan, ikaw ay tumutugon. Hindi ka nahuhuli, Amang Diyos. At kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito dahil binigay mo po kami ng pagkakataon para muli ay idulog sa iyo ang aming mga panalangin. At idinudulog po namin ito na may pananampalataya, kanya kahit hindi pa po nangyayari sa aming mga buhay, ito po ay aming tinatanggap na at pinasasalamatan. Salamat, Panginoon, sa kumpletong kagalingan at sa restoration ng kalusugan at kalakasan ng aming mga kapatid. Pinasasalamatan ka namin sa successful surgery ng aming Ate Divi Lakap. Salamat po, Panginoon, at pinagtagumpay mo po yung operasyon na ginawa sa kanya. At siya po ay nasa bahay na ngayon at nagpapahinga, nagpapalakas ng katawan. At ang amin pong idinideklara ay ang magandang resulta po ng kanyang biopsy. Amang Diyos, alam ko po, hindi mo siya pababayaan at bibigyan mo siya ng kapayapaan. Patuloy mong gagabayan at patuloy pong ikaw ang kanyang magiging kagalakan. Pati po yung kanyang buong sambahayan. Salamat din po, Ama, sa isang matagumpay na surgery na gagawin sa October 8 sa aming brother Dan Bridges na nasa Bayong Dagat. Siya po yung asawa ni Ate Feli Alonso Bridges. Salamat po, Panginoon, sapagkat ngayon pa lang, hindi pa po ginagawa yung operasyon, ay amin na pong ipinagdiriwang ang katagumpayan. At naniniwala po kami, successful yon sapagkat pinagkakatiwala po namin sa inyo. Salamat po na ikaw rin na magbabalik ng kompletong kagalingan at kalusugan ni Brother Dan. Patuloy po namin inaangkin ang kompletong kagalingan at mabilis na pagbabalik ng kalakasan ng pangangatawan ni na Brother June Guevara, ni Brother Jonathan Tangcuanco, maging ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Patuloy po namin itinataas sa iyo upang patuloy nilang maranasan ang iyong kapayapaan at kagalakan kahit po sa kalagitnaan ng mga pagsubok. Amin din pong pinapanalangin sa iyo, Panginoon, at pinasasalamatan ang kompletong kagalingan, ang restoration po ng health and strength ni Brother Randy Mangalino. At lalong-lalo na po ay ang amin pong idinadalangin sa iyo, ang patuloy na kagalingan at kalakasan ng kanyang puso at ng kanyang iba pang body organs. Amang Diyos, lingkod mo po ito, anak mo po ito. Alam ko po, mahal mo siya. Mahal mo po ang iyong mga anak at hindi mo po siya pababayaan. Kaya sa iyo po mapagpalang kamay, amin siyang pinagkakatiwala at inaangkin na po namin ang isang malusog na pangangatawan, pinagpalang buhay, at isang buhay na kasiyasiya na pinagkaloob mo na po sa Kanya. Salamat din po, Panginoon. Patuloy ka namin pinasasalamatan. Aming Amang Diyos, sa kompletong kagalingan ni Natatang Resty, ni Tita Sem, ni Brother Manny na pinsan ko, si Brother Ardel at ang kanyang pamilya, si Brother Argel de la Peña at ang pamilya po niya. Patuloy din po namin inaalala at pinasasalamatan sa iyo. At pinasasalamatan ang kompletong kagalingan ni na Sister Marlene Mangaluz, ni Brother Lyndon Calao, ni Brother Isagani Flores, Sister Gigi Manalad, at lahat po ng mga anak mo at mga nagiging kabahagi po ng panalanginan na ito. Hindi man po namin mabanggit isa-isang kanilang mga pangalan ngayong oras na ito. Kami po ay nagsasalita para sa kanila ng patuloy na kalakasan at kalusugan at ang provision mo sa lahat po ng kanilang pangangailangan. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming indang tuding, Amang Diyos, para po sa kanyang kompletong kagalingan. Salamat po at wala na siyang COVID. Hindi na po siya positive pero meron pa po siyang dapat na ayusin sa kanyang pangangatawan. Pero naniniwala po kami, ikaw na po ang nagbigay sa kanya ng kompletong kalusugan at kalakasan at kagalingan. At inaangkin na lang po namin ito. At patuloy po na pagkakalooban mo siya ng masagana at mahabang buhay. Sa iyo po mapagpalang kamay, pinagkakatiwala po namin si Dang Tuding. At ang aming pong Ate Lydia, Amang Diyos, salamat po sa patuloy na pinapatunayan mo sa kanyang buhay. Siya po'y nabigyan na ng clearance ng mga doktor upang ma-schedule na po ang kanyang surgery. Ngayon pa lang po,
amin pong pinapanampalatayanan ang isang matagumpay na operation, Panginoon. At naniniwala po kami ay patuloy po niyang mararanasan ang lakas ng pangangatawan, ang lakas ng kanyang immune system, yung kanyang speedy recovery, yung kanyang complete healing, yung kanyang restoration ng kalusugan at kalakasan, maging ang positibo pong pagtugon ng kanyang katawan at ng kanyang mga organs sa lahat po ng mga medical procedures na gagawin at ginagawa sa kanya. Amin pong idinideclare, Amang Diyos, ang isang mahaba at pinagpalang buhay para po sa aming ate. Patuloy po namin itinataas sa iyo sa panalangin ng lahat ng Christ Ambassadors. Nasaan man po sila, Panginoon, iba't ibang dako man po sila ng mundo at iba't ibang dako ng kapuluan. Kahit hindi po namin mabanggit ang kanilang mga pangalan, kahit malayo po sila sa amin, ay kayang-kayang po silang abutin at kaya mo pong dinggin ang lahat po ng kanilang mga kahilingan at mga panalangin. Kami po ay nagsasalita ng pananagumpay sa kanila, lalo na po sa kanila na mga dumadaan sa mga pagsubok at kapighatian at paghihirap ng buhay. Dulot po ng pandeming ito o ng iba pong mga challenges o dulot po ng iba pong mga bagay na nagpapahirap sa kanila. Panginoon, salamat po, yamang ang mapagtagumpay, ang aming Panginoong Yesus ay nasa amin, nasa bawat isa po sa amin. Amin pong dinideklara na sa halip na mawalan po sila ng loob, sa halip po na sila'y panghinaan namang Diyos, ay patuloy lang silang magtiwala sa aming Panginoong Yesus at sa kanyang pinapos na gawa. At angkinin po nila ang tagumpay na dala po ng sakripisyo ng Panginoong Yesus. Salamat, Lord. Sila pong lahat na may mga kinakaharap na mga pagsubok sa oras na ito, sila po'y pinapagtagumpay mo sapagkat ang bawat isa po ay ginawa mong mananagumpay sa aming Panginoong Yesus. Amin pong tinataas sa iyo, lahat po ng mga Christ Ambassadors, yung aming online prayer partners at mga kabahagi po ng panalangin na ito ngayon na nakatutok, baging pong yung mga manonood ng replay mamaya. Kami po ay nagdideklara para sa kanila, Amang Diyos, ng yung divine protection, ng yung abundant provision, blessing in all areas of their life. Yung kanilang negosyo, pagpapala po sa kanilang mga negosyo, hanap buhay, trabaho, maging ang pag-aaral po ng kanilang mga anak at lahat po ng gagawin ng kanilang mga kamay. Amin din po pinagkakatiwala sa iyo, Ama, ang aming mga pastors at leaders sa Christ Ambassadors. Sa Christ Ambassadors Gapan, sa Blessed Pansinao, sa California Group, lahat po ng mga Christ Ambassadors all over the world at all over the archipelago. Yung po ang ating mga Christ Ambassadors na nasa main church sa Amang Diyos. Nagpapasalamat po kami sa karunungan at kalakasan ng pangangatawan, kaluluwa at espiritu na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po sa paglago nila sa iyong biyaya at sa pagkakakilala sa iyo. Yung paglago po nila sa grace and knowledge of our Lord Jesus upang patuloy po nila na maipahayag ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. At salamat po na sa kanilang pagtuturo, sa amin pong pagtuturo, pagtayo, Amang Diyos, ay hindi po mabahiran ng ibang turo ang grace na ipinapahayag po namin. Hindi po kami matutuksong bumalik at magturo ng mixed grace o pinaghalong biyaya at sariling pagsisikap, kundi patuloy lang po namin ipapahayag kung ano po yung nakasaad sa Biblia, sa Bagong Tipan. At ito po ay biyaya. Lahat po ng aming tinatamasa ngayon ay biyaya at kaloob lamang po ng Panginoong Yesus. At salamat po, Panginoon, na pinagpala mo po kami upang patuloy po kami maging daluyan ng iyong pagpapala para po sa lahat ng tao. Ngayong hapon na ito, patuloy ka namin pinupuri at niluluwalhati, pinasasalamatan at dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. At lahat po tayo na nakatutok ngayon ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming pong salamat. Hindi ko na po kayo maisa-isa na i-shout out. Papasalamat po kami sa patuloy niyong pagtutok at pakikiisa sa amin sa mga ganitong oras at sa lahat po ng gawain ng Christ Ambassadors. Ngayon pong hapon, tanggapin po natin ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang pagpapala po ng Panginoong Yesus at ang patuloy po na kaaliwan at kalakasan ng Banal na Espiritu. At lagi po nating tandaan that because of Jesus, we are greatly blessed, we are highly favored, and we are deeply loved. To God be all the glory. Magandang oras po, magandang araw po sa bawat isa.